Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo nagpapasalamat po sa Panginoon at tayo ay patuloy na meron pong gawain na panggabi at tayo po ay merong kalayaan pa rin na sumahan sa ating mga kapatiran na nasa mga bahay-bahay. And I pray and hope na tayo po ay nagtatapat pa rin sa Panginoon na maging sa ating mga panggabing gawain. Salamat po sa Panginoon, ngayong umaga ay may mga ilang kapatiran tayong nakasama, yung ilan ay matagal nating na-miss. Even tonight, meron tayong ilang kapatiran na kasama ngayon. Nagsalamat sa Diyos at kagalakan natin na tayo po ay may magkakataon na magsama-sama. Pray ho natin ang ating mga kapatiran, natin yung iba ay may mga karamdaman, at ngayon po ay simpleng ubot-sipon, simpleng sinat, lagnat ay nakakakaba. Meron tayo ilang mga kapatiran, they would want to be here, pero para ingatan ang atin pong mga kapatid sa Panginoon ay dahil may sipon, may ubo, na gaya ni Virgin June ay wala po sila dito. So nevertheless, tayo po yung papatuloy sa ating gawain ng pagsamba sa Panginoon at salamat po sa Diyos na meron pong mga teknolohiya kagaya nito na tayo po ay maaaring makapagdaos ng gawain. Ang mga kapatiran na sa bahay ay maaari nating in a sense ay makasama. At isa po sa lagi nating paalala ay nawa ay huwag natin itong maging kasanayan. Ang mga magulang, I would like to encourage na patuloy na paalalahanan ng inyong mga anak. This is not the new normal. We long for the day. Paliwanag niyo ho na gusto pa rin natin, dapat pa rin sama-sama tayo yung unang larawan ng buhay Kristiyano na meron po sa salita o nakatinta sa salita po ng Panginoon. And also, pag-pray ho natin, kanina po ay got the information ng ating kapatid na Sister Jinjin, bukod dun sa kanyang typical na chemotherapy, she has to take oral chemo. That is, iniinom na gamot. Sangayon po, kung tama, alala ko, 78 na gamot ang kulang niya na nagkakahalaga ng 150 kada tableta. So, humihingi ho siya ng gabay dahil daw ho yung sugat niya ay hindi natutuyo. Yun ang pinayo ng doktor. So, pray po natin if we can be a channel of blessing, a challenge po sa atin. At paalala ang salita ng Diyos na nagsabing, if we therefore have opportunity, let us do good. Let us do good. And this is an opportunity, especially to those who are of the household of faith. So pag-pray ho natin ito, at nawa tayo ho ay masupungan ng Diyos na nagtatapat maging hindi lamang sa pagmamahal sa Kanya, kundi pagmamahalan natin sa isa't isa. Pray ho natin ang ating church at iba ang itsura ng church ngayon sa ating mga kapatiran na hindi nakakarating ay kakaiba at baka sakaling pagbalik niyo ho ay iba na ang itsura na atin na inyo hong madadatnan. Nevertheless, ay tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain o sa ating bahay sambahan. Lord willing, susubukan natin, baka sakali next week ay doon na tayo sa Sunday School room magdaos ng ating pagsamba para medyo mas maayos at yung mga paggawa dito ay hindi rin maaabala. So yun ho, ang ating ilang mga announcements. Kung meron ho mga kapatirang nag-birthday o nag-anniversary, please let me know. At minsan ay malaking tulong yung paalala ng Facebook, pero minsan wala sa Facebook yung paalala na may birthday. So we would like to greet you at kung sakali mang mayroon ay happy birthday po. So yun ang ating ilang mga announcements at paalala and also prayer requests. At nawa tayo po ay patuloy na magdalanginan sa isa't isa. Tayo po ay dadako sa ating panawagan ng pagsamba. Ito ho ay sandali nang tayo mananalangin sa Panginoon upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya at pagsisihan ng namang mga kasalanan o pagkukulang upang sa ating pagharap sa Panginoon ay maging katanggap-tanggap na hangin. Let's pray.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, ipaalala mo sa amin. Ipaalala mo sa amin sa sosyal na paraan na ikaw na Diyos na tunay, na nag-iisa at tunay na Diyos ang aming sinasamba. Na hindi ka isang Diyos na malayo, kundi ikaw ay isang Diyos na naririto sa aming kalagitnaan. At hindi mo lamang naririnig ang mga sinasabi namin. Hindi mo lamang nakikita ang mga ginagawa namin. Kundi, Panginoon, ang aming puso ay hayag sa iyong harapan. Nawa tunay mong masumpungan na kami ay sumasamba, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Hindi lamang kami, O Diyos, na narito sa bahay-sambahan, kundi maging ang aming mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan. Ama, mahabag ka po sa amin. Tunay, abnormal ang aming kalagayan. Tunay, Panginoon, nandoon ang kadelikaduhan na makasanayan ng mga bagay na ito. O nawa, O Diyos, patuloy mong gamitin ang iyong salita na paalala sa amin. Patuloy mong kaming bigyan ng puso na nahandoon ng pagnanasa na makapiling ang mga kapatiran. Na magamit namin ang iyong mga kaloob upang ipaglingkod sa isa't isa sa ikatitibay ng iyong iglesia. At Panginoon, higit sa lahat, lalo itong magtulak sa amin na mag-asam na isang araw na kami ay uuwi sa iyo at makakapiling ang lahat ng manampalataya mula pa ng una. Panginoon, tunay, hindi ito ang aming tahanan. Kami ay manlalakbay lamang. Ikaw ay nangako ng aming dakong kalalagyan. Ikaw, Panginoon, ay nangako na meron pong naghihintay sa aming mana. At lahat ng ito ay dahil sa iyong biyaya na sa amin nagligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan din po ng aming Panginoong Jesus, ay maaari kaming mag-alay sa iyo ng mga hain na katanggap-tanggap. Nawa, Panginoon, yung magalak ka sa aming pong pag-aalay ng aming mga sarili. Maging mabangong samyo sa iyong harapan ang aming mga awitan at panalangin. At din, O Diyos, ang aming pag-aaral ng iyong salita. Tuloy mo naming malaman ang iyong kalooban. Tuloy naming makilala ikaw na Diyos na sa amin ay nagmahal at nagligtas. Patuloy na kaming mahubog sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, muli kami ay mahina. Hindi sapat ang aming kakayahan. Ngunit ikaw, O Diyos, ay malakas. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakal. At sa iyo namin dinadalangin ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms.
sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon. And I'd like to encourage maging ang ating mga kapatid at sa bahay-bahay to read with us from Psalm 69. Psalm 69, awit 69, at babasahin po natin sa talatang 20 hanggang 36. Psalm 69 verses 29 to 36. Psalm 69, 29 to 36. Kung yung nakita, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But I am poor and sorrowful. Let thy salvation, O God, set me up on high. I will praise the name of God with a song, and I will magnify him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than an ox or a bullock that hath horns and hoofs. The humble shall see this and be glad, and your hearts shall live that seek God. For the Lord heareth the poor, and despiseth not his prisoners. Let the heaven and earth praise him, the seas and everything that moveth therein. For God will save Zion, and will build the cities of Judah, that they may dwell there and have it in possession. The seed also of his servants shall inherit it, and they that love his name shall dwell therein. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo po'y muling manalangin. O aming amang Diyos, muli, aming hiling nawa itong bagay na aming nabasa ay maging totoo sa amin. At tunay naming matakila, masamba, mapapurihan ng iyong pangalan. Oo, maging sa aming pagbibigay ng mga pasalamat sa iyong mga patong-patong na biyaya sa amin. O Panginoon, kung aming bibilangin ang iyong mga biyaya, kung aming bibilangin ang iyong mga kabutihan sa araw-araw ay iyong pinagkakaloob, Panginoon, tunay kulang ang aming oras. Panginoon, bigyan mo nawa kami ng mga mata na bukas, na makita ang iyong mga biyaya sa amin. Upang ito, O Diyos, ay aming maibalik sa iyo ang mga pasalamat na karapat-dapat sa iyong pangalan. O lalo't higit at pinakadakila sa lahat, Panginoon, ang biyaya mo sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, na iyong ipinakita ang iyong pag-ibig sa amin. Nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Siya ay nagbayad ng aming mga kasalanan. At Panginoon, sangayon sa iyong salita, bago pa itatag ang sanlibutan, O Diyos, ay minahal mo na kami. At pinili mo kami para sa iyong sarili. Para iyong maging mga tao. Para maging mga banal sa iyong harapan. At bilang iyong mga pag-aaral. Kagaya ng aming napag-aralan kayo ng umaga, O Diyos, tunay kami ay hindi taga rito sa mundong ito. Sapagkat kami ay pinili mo para sa iyong sarili. Dalangin ko po, O Diyos, kami man ay umabot o dumanas ng mga pag-uusig ng sanlibutan na namumuhig sa iyo. Tulungan mo nawa kaming masumpungan mong nagtataka. O Panginoon, muli, ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin. Sa gitna ng krisis na ito, tulungan mo kaming lalong lumapit sa iyo. Turuan mo kami na lalong maging masipag sa iyong salita. Turuan mo kami na lalong maging handa sa pananalangin. Tulungan mo kami na lalong maging handa sa paghahayag ng Ebanghelyo sa iba. Hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga bibig, kundi maging sa pamamagitan ng aming mga pamumuhay. Panginoon, muli, sa aming pong gawain ngayong gabi, aming hiling na ikaw ang aming maitaas. Aming hiling kung maaari, O Diyos, maging sa mga nasa bahay-bahay, maging sa mga kabataan, O Diyos, na nakikinig ngayon, na hindi patunay na mananampalataya. Lord, we ask for your mercy. Ikaw ang nakapagbubukas ng puso at kaisipan upang makita nila si Kristo. Noon, sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba at pasalamat. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung natin nakatayo at tumawid po tayo sa Panginoon.
Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no quarrel, evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Para ho sa ating sa pagkakaloob, atin hong muling basahin ang talatang basihan ng ating pagbibigay sa Panginoon mula ho sa Bagong Tipan, aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Kung yung nakita, sabay-sabay ho nating basahin at nawa. Isa ho sa hindi maganda ay kung tayo ay kabisado natin ito at alangan natin, ay hindi na ito nangungusap sa atin. Nawa, basahin natin itong muli ng may pangunawa. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Muli tayong manalangin. O Panginoon naming Diyos, dakila at banal, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Meron kaming oportunidad na Ikaw, O Diyos, ay pasalamatan, purihin at sambahin, o maging sa pamamagitan ng mga bagay na iyong pinagkaloob sa amin. Nawa, O Diyos, masumpungan mo ang puso na nahandoon ng pagsamba, puso na naroon ng pagpapasalamat, pagmamahal, kagaya ng aming nabasa, puso na merong kagalakan, upang mag-alay sa iyo ng mga papuri at pasasalamat. O Panginoon, tunay Ikaw ay sumagana sa amin. Tunay ang sinabi ng iyong salita na pinagpala mo kami ng lahat ng spiritual na pagpapala sa makalangit na lugar sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos.
Nawa ang iyong mga anak ay bigyan mo, Panginoon, ng puso na gawin nila ay sumasagana sa gawang mabuti. Hindi lamang sa mga pangangailangan sa iglesia, kundi sa aming mga kapatiran na nangangailangan ng tulong at sa ibang mga tao. O muli, O Diyos, Ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pagpatuloy ng gawain na ito, Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw pong patuloy na mangusap maging sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ulit tumawit. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes ringing, order as last slave, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today, send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that peace be everywhere around. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown of love. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Purihin po ang Panginoon at tunay. Tayo ho ay mga kagamitan ng Diyos upang ang liwanag ng Ebanghelyo ay maihatid sa iba. Nagagaya ho ng ating napag-aralan kayo ng umaga, hindi lamang ho liwanag ng ating pagsasabi ng Ebanghelyo, kundi liwanag ng ating pamumuhay. At mga patutuo bilang Kristiyano ay maaari at ginagamit ng Diyos upang abutin ang mga hindi mananampalataya at ilapit sa ating Panginoong Hesukristo. At tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral muli sa 1 Timothy chapter 5 at isa ho sa mga gawain at again isang mabuting patutuo ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pagre-reflect ng katangian ng Diyos, and that is sa ating partikular na pinag-aaralan ang puso ng Diyos para sa mga taong nasa abang kalagayan. That is
mga taong nasa mahirap na kalagayan, and particularly sa ating nakita na, and I hope ating naaalala sa ating mga nakaraang pag-aaral, may grupo ng mga taong paulit-ulit mula lumang tipan hanggang bagong tipan na sinasaysay ng Diyos na nahandoon ang kanyang atensyon. Binibigyan niya ng pansin. At itong dalawang grupo ng taong ito ay walang iba kung hindi ang sinasabi sa Bible na fatherless and widows. Na kung saan ang common factor nila ay namatay ang ama ng tahanan. Namatay ang lalaking asawa, then we have a widow. At namatay ang tatay, then we have the fatherless. At ang nakakalungkot at nagpapahirap ng kanilang kalagayan, the father is supposed to be the provider and protector of the family, of the wife and the children. And now he is gone. Siya ay wala na, at karaniwang nangyayari ang mga grupo ng mga taong ito ay naaabuso or nalalagay sa isang napakahirap na kalagayan. Kung naalala natin sa Luke chapter 18 verses 1 hanggang sumusunod, na kung saan tinuturo ni Jesus ang patungkol sa pagpapatuloy, pagiging masipag, tuloy-tuloy sa pananalangin, ay ginamit niya ang halimbawa ng isang widow na lumapit sa isang judge at humihingi ng katarungan, "Avenge me of my adversaries." Na maaaring itong mga taong ito ay ang siyang umaabuso sa kanya bilang isang widow at walang lalaking magtatanggol sa kanya, sapagkat sa konteksto ng mga kapanahunan na yon, ang mga widow ay nasa mahirap na sitwasyon, at sa kanilang kultura, ang mga babae, particularly much more ang mga widow, ay tinitignan bilang mababa. Ang mga babae kadalasan ay walang say pagdating sa korte. Hanggang ngayon, may mga kultura na ang testimony ng babae sa korte ay dinidismiss, hindi binibigyang halaga. At yun ay isang nakakalungkot at hindi tamang kalagayan. So, ang punto ho ay ito. Sa karaniwan na pangyayari sa kultura na yun, at maraming pagkakataon maging sa atin hong sitwasyon, ang mga babaeng nawala ang kanilang mga asawang lalaki ay nasa mahirap na kalagayan, at ang paningin, ang atensyon at puso ng Diyos ay nakatuon sa kanila. At dahil ho dito, ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, na we can say in a sense ay representante, siyang katawan ni Kristo dito sa lupa, ay kailangang isalamin ang pagkalinga na ito ng Diyos sa mga nasa mahirap na kalagayan. So atin humuling buksan sa 1 Timothy chapter 5, at atin nawang matutunan ang mga pamantayan, ang utos ng Diyos at pamantayan ng Panginoon sa obligasyon ng iglesia, at Lord willing, ang ating church, kung sakaling dumating tayo na kinakailangan na meron tayong obligasyon na suportahan na isang balo sa ating iglesia, ay magawa natin ito ng tama sang-ayon sa pamantayan ng salita ng Panginoon. So muli, 1 Timothy chapter 5, tayo po'y magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos, verses 3 hanggang 16. 1 Timothy chapter 5, verses 3 to 16. Babasahin ko, pakisdan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Honor widows that are widows indeed. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. And these things give in charge, that they may be blameless. But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Let not a widow be taken into the number under 60 years old, having been the wife of one man, well reported for good work,
brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work, but the younger widows refuse. For when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house. And not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, for it may relieve them that are widows indeed. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli tayo humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. O Panginoon naming Diyos, Ikaw po ang aming dakilang Panginoon at tagapagturo. Bigyan mo kami ng liwanag, pangunawa. Hindi lamang pangunawa, kundi bigyan mo kami ng puso na may pagpapasakop sa iyong salita. Bigyan mo kami ng kahandaan na sundin ang iyong kalooban. At nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng wisdom na masunod at magawa ito ng naaayon sa iyong pamantayan. Muli, O Diyos, Ikaw pong patuloy na gumawa at magbigay sa amin ng karunungan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari pong magsiupo ang bawat isa. And again, this is the third part and hopefully the last part ng ating pag-aaral patungkol sa obligasyon ng iglesia sa mga babaeng balo, the church's obligation to widows. At ito ho ang ating pinakamensahe. The Church of God must reflect God's care for those who are destitute, particularly caring for believing widows. Ang iglesia ng Diyos ay kinakailangang isalamin ang kalinga ng Diyos sa mga nasa mahirap na kalagayan, partikular ay sa mga mananampalatayang babaeng balo. Nasabi na ho natin ang konteksto, ang mga balo at mga fatherless nung time na yon, at maging sa panahon ngayon may mga kultura na sila'y nasa mahirap o lubos na mahirap na sitwasyon. Lalo na noon na ang pangunahing gawain ng babae ay sa tahanan at ang may pangunahing gawain para magtrabaho at kumita ay ang lalaki. Kung hindi nasa bukid, siya ay nakikipagdigma sa ibang lugar. Yun ang kadalasang nangyayari at hindi malabo na maraming mga balo sapagkat maraming mga lalaki ang usong-uso ang pakikipagdigma, usong-uso ang pakikipagyera at maraming mga babae ang nababalo o maging sa batang edad o medyo bata pang age. So yun ang konteksto. At again, maalala natin na ang Diyos, sa gaya ng ating sinabi, ay may partikular na atensyon para sa mga taong ito. For us to be reminded, ang sabi ng Psalm 146 verse 9, "The Lord preserveth the strangers, He relieveth the fatherless and widows, but the way of the wicked He turneth upside down." So ang Diyos daw, siya ang nag-iingat sa mga strangers, sa mga stranghero na madalas na naaabuso ng mga taga-lokal. And then, He relieveth, He sustains the fatherless and the widows. At ito yung dapat nating maisalamin bilang iglesia. Ito mismo, ang pagsustina ng Panginoon sa mga babaeng balo ay kailangang ganapin ng iglesia sang-ayon sa pamantayan ng Panginoon. And again, pinunto natin, maliwanag ang Biblia. Ang Diyos ay may pagkalinga at iniingatan niya ang mga taong na madalas inaabuso sa sana nagpoprotekta at nagpo-provide sa kanila. At itong puso ng Diyos na ito, muli, kagaya ng ating sinabi na kanina, ay kailangang maisalamin ng iglesia ng Panginoong Hesukristo at ng bawat mananampalatayang
Kristiyano. Nakita ho natin, una, the charge to the church. Just again, for a review sa mga nakaraan nating napag-aralan. Verse 3, honor widows that are widows indeed. And that word honor is imperative, inuutusan, sinasabihan ni Pablo sa Timoteo, Timoteo, gawin ito. At maya makikita natin, Timoteo, iutos mo ito sa church. Honor the widows that are widows indeed. And not, at yung honor dyan ay hindi basta parangalan, hindi sila bigyan ng Gawad Award, no. Ang honor dito is pertaining to financial support, kagaya nung sa pastor, sa sinasabi sa verse number 17 and 18. So muli, honor, financially support, financially sustain. The church has the obligation sapagkat ito ay inutos ng Panginoon na hindi ho lahat ng widows ay kailangan at obligado ang church na suportahan. Merong sinabi na honor widows that are widows indeed. So there are some widows that are not widows indeed. At mamaya makikita ho natin yung mga makikita natin yung mga kwalifikasyon. Ano yung mga kwalifikasyon? At dito ho si Pablo sasabihin niya ano yung dapat, ano yung hindi dapat. At pabalik-balik siya sa mga ganung bagay. So una, ano yung kwalifikasyon? Sino yung widows indeed? Those who are destitute of any support. Those who are destitute of any support. Verse number 4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home. Kung meron daw anak, ang unang dapat sumuporta dun sa widow ay sino? Yung mga anak. Now, kung walang anak, nephew. Ano yun? Extended family. So they have the first obligation at hindi ang church. For ang sabi ng Biblia, for that is good and acceptable before God. So narito ang katotohanan. Again, hindi lang ito sa widow na babae, kundi ang sabi diyan, to requite their parents. Doon sa utos ng Diyos, 5th commandment, honor your father and mother, kasama doon, nakapaloob doon, na kapag hindi na kaya ng mga magulang na sustentuhan ng kanilang mga sarili, may obligasyon ng mga anak na sustentuhan, tulungan ang kanilang mga magulang. Naalala niyo ho nung sinaway ng ating merong kumwestiyon sa ating Panginoong Hesukristo, bakit hindi ginagawa ng mga disipulo mo ang mga tradisyon nung naguhugas ng kamay? Ang sabi ni Jesus, bakit kayo naman sa pamagitan ng tradisyon nilalabag niyo ang utos ng Diyos? Anong binigay na example ni Jesus? Kapag ang isang anak may kailangan yung kanyang magulang, pero ang sabi ng anak, kurban. Ibig sabihin, it is for the Lord. Hindi ko na ibibigay sa magulang ko kasi holy unto the Lord And with your tradition of just proclaiming Korban, holy unto the Lord, you will now break the commandment of God to honor your father and your mother. At ang pinag-uusapan doon ay may kinalaman sa sustenance doon sa magulang. So it is nakapaloob sa utos ng Diyos na honor your father and mother to requite their parents, for this is good and acceptable before God. So una sa lahat, ang widows indeed are destitute of any support. Or if we can be more familiar, family support and even extended family support. Wala talaga. Kagaya nung nangyayari kay Naomi at kay Ruth, namatay ang asawa ni Ruth, ni Naomi, at namatay yung mga anak ni Naomi, wala na. At babalik na lang siya sa Israel. At doon ay naalam na natin yung kwento between Ruth and Boaz. Nevertheless, ang punto ay ang widows indeed, they are destitute of any family support. Pangalawa, at true widow indeed na may obligasyon ang iglesia na suportahan, siya ay isang matapat na mananampalataya. Verse 5, but she that is a widow indeed and desolate, so nandun na tunay na widow and desolate, nasa mahirap na kalagayan, walang maaasahan, trusted in God and continued in supplications and prayers night and day. So this shows her faith. She trusts in God. And it's assumed here that she is a believer in the gospel of our Lord Jesus Christ.
And hindi lang siya isang basta believer, she continueth in supplication and prayers night and day. She spends her time na nakikipagniig, dumadalangin sa Panginoon at nahando ng kanyang tunay at buhay at masiglang relasyon sa Panginoon. Yes, she may be destitute in trouble, but yes, she is faithful in God. So she is a faithful believer. In contrast to that, ang sabi ni Pablo sa verse 6, again, nire-review lang ho natin, but she that liveth in pleasure, so nakukuha natin yung isa, she liveth in trusting God in prayer and supplication. Gawain ng kabanalan, gawain ng disiplina ng Kristiyano. At yun namang isa, widow, but she liveth in pleasure. And in context, yung she dyan is a widow. She liveth in pleasure. Ang sabi ni Pablo, she is dead while she liveth. Pinaliwanag natin last Sunday, yung itong medyo harsh na words na ito ni Apostol Pablo, at pinapakita lang ito na yung kanyang paraan ng pamumuhay na maaaring siya'y kasama ng kanyang asawa sa church nung siya'y nabubuhay pa yung kanyang mister, pero nung namatay na yung kanyang mister, naiwan sa kanyang mga ari-arian, she lived in pleasure, bigay luho sa kanyang gusto. She lived how she wants to. Yung kanyang pagparaan ng pamumuhay ay nagpapakita at higit sa malamang matibay na ebidensya na siya talaga ay hindi tunay na mananampalataya at patay pa rin sa kanyang kasalanan. The church is not under obligation to support her because she is not a widow indeed. She that liveth in pleasure is dead while she liveth. And again, pinunto natin last time, if she is living in pleasure and the church will support her, saan niya gagamitin yung binibigay ng church? Sa mga makamundong bagay at hindi sa mga bagay na talagang kanyang pangangailangan. At inaalala, ang sabi ni John sa 1 John 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man or a widow love the world, the love of the Father is not in him. And then verse number 7, nakita natin last time that this is a serious command. Hindi ito isang bagay na maliit na pwedeng i-brush off lang ng church, kundi isang tunay na obligasyon ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 7, and these things give in charge, that they may be blameless. Ibigay daw, and that word charge is a military term. Ibig sabihin, ito yung mabigat na utos ng Panginoon na kailangan gawin ng iglesia, hindi lang ang pagsuporta sa mga widow, kung hindi ang maingat na pag-oobserba sa mga pamantayan na binigay ng Panginoon. And then lastly, ito yung kahuli-huli natin kinonsider last Sunday, there's a warning for disobedience. Warning for disobedience, verse 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house. Again, ang context nito, at madalas nako-quote ang verse 8 out of context. Yes, there may be legitimate extended application, pero ang pinaka-context nito ay ang pag-uusap patungkol sa provision sa widows, and if any provide not for his own, yung own widow, especially of his own house, kamag-anak niya o maaaring nanay niya pa mismo, he has denied the faith. Ibig sabihin, he is living in a way contrary to the faith he professed to have. Ang kanyang hindi pagbibigay suporta, ang kanyang hindi pagtupad sa kanyang tungkulin na inutos ng Panginoon ay pamaraan ng pamumuhay na ikinakatwa ang pananampalataya na kanyang sinasabing tangan-tangan. Now, hindi outrightly ibig sabihin na siya'y hindi Kristiyano, na hindi outrightly ibig sabihin na siya'y patungong impyerno, pero ang para bang isang pulis na maaari na tuksong tumanggap ng kotong, yung behavior na ginawa niya na yun ay hindi karapat-dapat, dinideny ang kanyang profesyon ng pagiging pulis. At ganun din ang isang mananampalataya
And again, guess what? Every time we sin, ay nahandoon ng hindi pamumuhay ng karapat-dapat sa ebanghelyo na ating tangan-tangan. And then, diduktungan pa to ni Pablo, and it's worse than an infidel. Binasa natin na nakaraang Sunday ang ilang mga tala na kung saan ang mga Greek philosophers, ang mga Romano, ay sila mismo hindi lang basta morally but also sang-ayon sa batas nila, kailangan ang mga bata suportahan ng kanilang mga matatanda ng magulang. Eh kung hindi ito gagawin ng Kristiyano, buti pa ang mga pagano. Buti pa ang unsaved. Alam niyo sa 1 Corinthians chapter 5 na kung saan inasawa yung isang tao sa church, inasawa ang misis ng kanyang tatay. Hindi sinabing kanyang nanay, kung higit sa malamang, maaaring second wife ng kanyang ama. Pero ang sabi ni Pablo, such thing is not heard of even of unbelievers. Hindi ginagawa yan ng mga hindi mananampalataya. Bakit nasa church? Put it out, sabi ni Pablo. Alisin niyo. At ito rin yung punto rito. You are behaving in a way that is worse than unbelievers kung hindi gaganapin ang katungkulan na ito. Now, diretso si Apostol Pablo sa verse 9 at tutuloy natin yung ating pag-aaral to give further guidelines and who are the widows that we should, or the church is obligated to take care of. Verse 9, let not a widow be taken into the number under 80 years old, having been the wife of one man. So again, these are further guidelines given by Paul to the church, given by Paul to Timothy to teach to the church how to regulate their obligation to support widows. Ano daw ang sabi? Let not a widow be taken into the number. And that word taken into the number is the Greek word katalego. Katalego, that is, ang ibig sabihin, to set down in a list, to register or to enroll, which is an official list. So, wag daw hayaang matala, mailista. And for some strange reason, merong dalawang general interpretation ng phrase na ito. Itong unang mga salita na ito ni Pablo, to be taken in a list. Ang unang interpretation, at may encounter nyo ito sa maraming mga Bible teachers, and there are very good Bible teachers that I highly respect na ito ang posisyon. Ito yun. Many good Bible teachers have taken this to mean not as the list of the widows, but widows to be in an official serving role in the church. So ito daw listahan na ito ay hindi daw listahan ng mga widow na susuportahan, obligadong suportahan ng iglesia, kundi ito daw ay listahan ng mga widow na maglilingkod in an official way, that is a registered way, in the church. At meron pang ilang commentaries na nagsasabing this may be widow deaconess. At ilan sa mga dahilan na sinasabi nila ay meron pang isang komentar nagsabi na ang kwalifikasyon, mga susunod na kwalifikasyon ay sobrang higpit at makahalos walang kwalipikadong widow na suportahan ng iglesia. At meron pa nga nagsabi ng kwalifikasyon ay halos katulad ng level ng kwalifikasyon ng pastoral qualification sa 1 Timothy chapter 3. At kanila itong tinitingnan na, well, kung ganun katindi ang qualification, it must not be just for support of the church, but for a ministerial service sa church. Now, I have two problems sa ganitong view. Una, the qualification for the deacons, and even kung ninyo naalala yung pag-aaral sa 1 Timothy chapter 3 verse 11, deaconess or mga higit maaaring pinapatungkulang babaeng deacon ay nahandun na sa 1 Timothy chapter 3 verse 11, and no need to repeat that qualification. Kung yung naalala sa 1 Timothy 3:11, even so must their wives, and that word wives can be rightly translated as women.
At yung word na must there, yung possessive na there is a supplied word. Even so, women that can be deacons or deaconess in the church, be grave, not slanderous, sober, faithful in all things. At kung may qualification ng asawa ng deacon, bakit wala ang asawa ng pastor? So I think there's a legitimate argument na ang pinapatungkulan sa 1 Timothy chapter 3 verse 11 are women deacons in the church. So ang punto ay ito, if these are women deacons in the church and that is their qualification, why do a separate in another chapter sa chapter 5? And then ang mas matinding problema ko ho dito ay ito. It seems a very unnatural break of the flow of the text. Very unnatural. Kumbaga biglang, oops, wala man lang warning, walang anumang introduction na, okay, ang pag-uusapan na natin ay patungkol sa mga widows na maglilingkod officially sa church. Walang ganun. Kundi ang pinanggalingan ay mga widows na dapat suportahan at ang kakatapusan sa verse number 16 ay mga widows na kailangang suportahan. At Sarah ho, sa akin, ang mas mainam na posisyon at pagkaunawa ay ang listahan na ito ay listahan ng hindi na mga maglilingkod as widow ministers in the church, but ang listahan na ito ay mga opisyal na listahan na may obligasyon ang church na suportahan. So let us look again at the passage. So niliwanag ko lang ho yun dahil pag nagbasa ho kayo ng mga commentaries, that is the two general directions na inyo hong mababasa. So tignan ho natin. Let not a widow be taken under 60 years old. Again, called Old English. Kung inyo hong hindi pa alam, ang 1 is 20. 60 times 3 times 20 is 60. So sa madaling salita, huwag mong ililista ang widow na andaw below 60. So 60 pataas. 60 years of age. This seems to be the cultural retirement age of that day and even today. At higit sa malamang, ito may kinalaman sa physical na kalagayan ng tao. Mas lalong hindi na kayang trumabaho. Mas lalong, naalala niyo ho nung na-widow si Naomi at si Ruth, anong ginawa ni Ruth? Nag-glean sa bukirin. Umani siya yung mga naiiwan ng mga ani. Kaya pa niya kasing trumabaho. And in that way, masusustentuhan niya siya ang kanyang sarili at si Naomi. Pero pag ang isang widow ay dumating na sa edad na matanda na siya at hindi niya kayang gumawa, ay nahandoon ang obligasyon ng church na sila ay suportahan. Anong sabi? Hindi lamang ho siya 60 years old or 60 years old pataas, she must live a consistent godly life. A consistent godly life. Listen, not a sinless life, but she shows consistency in her godliness. At makikita natin to sa mga susunod na sasabihin ni Apostol Pablo. Ano ito? Having been the wife of one man. Brother Paul, so yung nag-asawa ulit at nabalo ulit, hindi na obra kasi 2-man na yung kanyang naging asawa. Well, no. Ang pinibigyang pansin ho dito, ito ay katumbas ng sinabi ni Pablo sa 1 Timothy 3:2, the husband of one wife, the wife of one husband. Kung ang ibig sabihin talaga ng the husband of one the husband of one wife is one woman man, it means also one woman man. Ito naman ang ibig sabihin one man woman. It pertains to her fidelity sa kanyang buhay may asawa. Kung siya'y may asawa, siya'y tapat. Wala siyang ibang lalaki. Hindi siya nakikipaglaro sa apoy. At kung siya man ay walang asawa, hindi siya hindi pa nakapag-asawa, hindi siya isang babaeng lagalag at kung saang relasyon pumapasok. It means na ang kanyang relasyon sa kanyang asawa at sa ibang mga lalaki ay isang matuwid na relasyon, isang banal na relasyon at nahandun ang katapatan niya sa kanyang mister. A one-man woman.
Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 39, ang sabi, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. So pwede mag-asawa ang isang nabalo na. At kung mauna ulit mamatay yung babae at siya'y nahandun na sa edad at siya'y pinapakita ng pamumuhay ng matapat na mananampalataya, obligado pa rin ng iglesia na siya ay suportahan. Naalala ko merong wrong interpretation ng husband of one wife patungkol sa pastor. At ito'y totoong istorya, hindi ito gawa-gawa. Namatay ang asawa ng pastor. Namatay. So hindi daw siya husband of one wife. Wala na siyang wife eh. Nag-resign. Again, over a misinterpretation of the text. So narito ang isang kalagayan. That means her relationship with men is one of righteous relationship. Nandun yung matuwid na relasyon niya sa mga kalalakihan. At kung siya may asawang lalaki, well, mahirap mabalo kung hindi siya nagkaasawa. At dahil siya at ang relasyon niya sa kanyang asawa ay nahandoon ang matapat na relasyon sa mister niya. Hindi lang yun, verse 10, tuloy ni Pablo, well reported of good works. Well reported of good works. And again, ito ay commanded sa lahat ng mga mananampalataya. Kaninang umaga, nakita natin yung verse, Titus chapter 3 verse 8, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be what? Careful to maintain good works. So all believers must be doing good works, and this woman is well reported for good works. Siya ay nababalita na siya ang kanyang buhay ay buhay ng paggawa ng mabuti. Hindi siya nababalitang buhay na gumagawa ng masama o nanloloko ng kapwa. So well reported of good works. Well reported of helping others. Well reported of ministering to others. Hindi lang yun, if she have brought up children. Kung siya man, again, hindi dito disqualified yung hindi sa kalooban at providensya ng Panginoon ay hindi niloob ng Diyos na magkaanak, hindi disapproved yun, hindi sila hindi kasama dito sa listahan na ito. Pero kung sila ay nagkaroon ng anak, she have brought up children. At ang idea dito, she have brought them up in the nurture and admonition of the Lord. That is, she did not neglect her duties as a mother. She brought up her children. At higit sa malamang, baka sa pangyayari, ay namatay ang kanyang asawang lalaki, namatay ang kanyang mga anak, at wala nang susuporta sa kanya. Or maaaring bata pa ang kanyang mga anak. So she have brought up children. Hindi lang yun, she has hospitality. If she have lodged strangers, as a widow or even when her husband was alive, nung buhay pa yung kanyang asawa, or bilang balo na, ang kanyang tahanan ay bukas, particularly para sa mga kapwa mananampalataya na galing sa ibang lugar. Again, mga kapatid, madali natin itong ma-misunderstand. Sa panahon na yon, meron, pero hindi ganun kadami ang mga hotel. At kung meron man, ito ay mahal. At karamihan sa mga mananampalataya ay hindi mayaman. At kung ikaw ay mananampalataya, saang bahay ka pupunta? Sa bahay ng pagano na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan? O tatahangang kasama ng mga kapwa Kristiyano? At may mga pagkakataon talagang may kakatok sa bahay mo at nahandoon sila yung mga mananampalataya. She lodged strangers. Hindi lang yun, she have washed the saints' feet. She served with humility. Hindi siya ugaling VIP. Ako ang paglingkuran niyo, ako ang boss dito. At nahandoon yung mapagkumbabang paglilingkod na sinasalamin ang pagpapakumbaba mismo ng ating Panginoong Hesukristo. That she have relieved the afflicted. Nahandoon, yung word na afflicted, the troubled.
yung mga nasa kabagabagan, nasa mahirap na kalagayan, either physically troubled, either emotionally or spiritually troubled, na maaaring kanyang binibisita, kanyang kinakausap, kanyang tinutulungan sa mga pangangailangan. That is, she displayed brotherly love. And not just brotherly love, but also love for her neighbor as herself. Handun yung kanyang pagtulong, handun yung kanyang pag-relieve sa mga nangangailangan. At nung sabi, and if she have diligently followed every good work. That is, ang sabi sa ESV, she has devoted herself to every good work. Hindi na kailangan enumerate kung ano yung mga kanyang ginawa. Pero basta mabuting gawain, nandun siya. Given siya doon. So she is a faithful follower of Christ. Siya ay isang mabuting babae. Siya ay namumuhay ng isang consistent na makadiyos na pamumuhay. Ano ang punto? Not all widows, but those that are widows indeed. Hindi lang basta widow. The desolate, faithful believer, over 60, and have a consistent, good Christian testimony. Ito ang pamantayan na kailangang suportahan, obligado. Hindi tinatanong kung gusto ng church o hindi. Obligasyon ng church na suportahan ang mga babaeng balo na nasa kalagayan na ganito. Pero hindi lang sinabi ni Pablo kung sino yung mga dapat suportahan. Sinabi rin ni Pablo kung sino yung mga dapat tanggihan. Alam niyo ho, para bang Pilipino, nung nagpamigay ang gobyerno ng SAF, Social Ammunition Program, merong mga tao, doble-doble na, gumagawa ng paraan, makakuha lang. Oo, si Pablo ay nagbigay ng pamantayan, sino ang kwalipikado. Ang yung sasabihin din niya, sino ang hindi uubra at kailangang tanggihan. Verse 11. But the younger widows refuse. Sino itong younger na ito? Well, we can rightly say 59 pababa. Bakit daw ho kailangang i-refuse? Refuse to be in the list. Refuse to be enrolled in the social amelioration program of the church for those who are widows indeed. Bakit daw kailangang i-refuse? For when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry. Sa ESV, ang translation ng wanton against Christ, their passions draw them away from Christ. Itong mga younger widows, and then their passions, it may be physical or even sexual passions, it draws them away from Christ. They will marry. Again, hindi kasalanan ang mag-asawa. Malinaw ho yun. Sana, at sigurado hindi yun nakakalimutan ni Pablo at hindi niya kinukontra yung kanyang sarili dito. Ay, brother, Apostle Pablo, kung magpapakasal naman ulit, anong problema? Well, ito ho ang problema at makikita ho natin sa konteksto sa mga susunod na sasabihin ni Pablo na higit sa malamang ang sitwasyon dito ay ano? Sila ay mahahatak ng kanilang physical or even sexual passion to a relationship with an unbeliever, with a pagan. Naalala nyo sa 1 Corinthians 7:39, pwedeng mag-asawa only in the Lord. Only with a believer. So kung mayroong mga bata pang Kristiyano o batang members ng church na nasa church at sila ay nabalo at nahandun pa rin ang kanilang edad na pwede pa silang mag-asawa, ang sabi ni Pablo, huwag niyo silang suportahan. Una, maaaring may kakayahan silang trumabaho, suportahan ang kanilang sarili. And pangalawa, kapag dumating yung urge nila, yung desire nila, ay baka sila ay asawa at mapunta sa relasyon sa hindi mananampalataya. So their difficult situation, even their physical and emotional longing may lead them to a relationship with a pagan. Take note,
Ito ay sinulat ni Pablo sa iglesia sa Ephesus na ang nasa paligid ay ano? Mga pagano. At malamang, yun ang maraming nangyayari, kadalasan nangyayari. Ang sabi sa verse number 12, having damnation because they have cast off their first faith. And that is our clue. Dun sa verse 11, bakit yung they will marry ay seemingly masama? Because they cast off their first faith. And that is, they will engage in a relationship. They are willing to marry a pagan. And again, ang punto na ano, they will take the faith nung kanilang magiging mister. Ang aksyon na ito, sabi ni Pablo, ay magpapakita ng kanilang ng kanilang tunay na spiritual na estado. Na higit sa malamang sila ay hindi talaga tunay naging mananampalataya. Rather na sila ay magtiwala sa Diyos, nagtiwala sila sa tao, at sila ay umasa sa tao, at kinatwa at ikinaila ang kanilang pananampalataya kay Kristo, at niyakap ang pananampalataya ng pagano na kung kanino sila nagsipag-asawa, who will lead them to a pagan worship. Remember, ang sabi ho ni Juan, they went out from us because they were not of us. At yun yung mangyayari sa mga taong ito. Yes, they may be still, quote-unquote, in the church, buhay bisita, nakikipag, quote-unquote, fellowship sa mga nakasanayan nilang kasama, pero hindi obligado ang iglesia na suportahan ang mga ganitong babae. At anong magiging resulta? Verse 13, and withal, and that again, this is a result, they learn to be idle. Kaysa maging masipag at maging masipag sa gawain ng kabanalan, in trusting God, in prayer and supplication, kaysa maging masipag in every good work, they become idle. Wala nang ginagawa. Tambay na lang. Well, actually, hindi sila basta tambay na lang, walang ginagawa. Meron silang ginagawa, pero hindi mabuti. Wandering about from house to house. Pupunta sila sa mga bahay-bahay. And not only idle, but tattlers. Yung word na tattlers, ibig sabihin, a person uttering or doing silly things. Sa translation sa Tagalog, ang pagkakasabi, matatabil. Yung walang tigil ang bibig, salita ng salita, salita ng salita. And sa konteksto nito, salita ng salita ng mga bagay na kamangmanghan. Hindi sila walang mga bahay-bahay, at meron silang sinasabi, at hindi lang sila basta may they are busybodies. Ibig sabihin ng busybodies, they are busy not with their obligation but with others. Meddlesome, namamakialam while neglecting their own duties. Namamakialam ng buhay ng may buhay, pero yung kanilang sariling buhay ay hindi binibigyang pansin. Nabibigyan diin dito, pupunta sila mga bahay-bahay, nakikipagchismisan lang sila. And if I may say, buti nga sana kung nakikipagchismisan lang. Dahil hindi ko sinasabing mabuti ang chismisan. Ito'y kasalanan ito sa Panginoon. Pero higit sa malamang, itong bagong pananampalataya nila, itong pananampalataya nung ngayong asawa nila, ay yun ang kanilang ikinakalat sa mga bahay-bahay. Maganda ang sinabi ni Gordon Fee sa kanyang komentary na higit sa malamang ito ang isa sa mga source ng problema sa Church at Ephesus. Bakit kumakalat ang false teaching? Bakit gano'n na lang katindi ang salita ni Pablo sa mga babaeng kagaya nito? Higit sa malamang, dati silang nasa church, namatay ang kanilang mister na Kristiyano, nag-asawa sila ng pagano, at meron pa rin silang koneksyon sa mga kapwa, sa mga dati nilang kasama sa church, at pupunta sila sa mga bahay-bahay, and they will utter, ang sabi ho dito, speaking things they ought not. And it may be they are spreading false doctrines. So hindi lang sila basta walang ginagawa, may ginagawa sila at busy sila, at ito ay nakakasira sa iglesia.
Kaya ganun na lang ang tindi ng salita ni Pablo sa kanila. Ang sabi niya sa verse 12 again, to be reminded, having damnation because they have cast off their first faith. Now, yatin sinasabi na lahat ng nakakapag-asawa na hindi mananampalataya ay ganun ang kalagayan. Pero particularly sa sitwasyon sa Ephesus, higit sa malamang yun ang kalagayan. At sa mga sakaling baka may natutukso ditong mga young people na ilang taong ka na sa church at natutukso kang mag-asawa ng hindi Kristiyano, take note of the words of God. Hindi ito isang bagay na simple lamang. Huwag mo sanang isipin, hahatakin ko siya palapit sa Panginoon. Oh, hindi ikaw ang hahatak sa Kanya. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Now, what is God's will? Brother Paul, kung hindi kalooban ng Diyos na mga mas nakakabatang mga balo na ito ay ilista sa obligasyon ng church na susuporta ng Diyos sa kanila. Well, verse 14, I will therefore that younger women marry. Bira, Brother Paul, parang kulit ni Pablo kanina, marry, parang negative. Ngayon naman, gusto niya sila magpakasal. Again, ang punto ay, yung una, sila nagpakasal sa hindi Kristiyano. Ngayon naman, I will therefore that they marry and only in the Lord. I will therefore that they marry. Ano pa? Bear children. Now, pwede nating habaan ang punto na ito, bear children, at maraming mga Kristiyano ngayon, even Christians, ang tingin sa mga bata ay hadlang sa kanilang sariling kagalakan, istorbo sa buhay. Well, this is the will of God. Now, I'm not saying kung physically speaking, medically speaking, merong hadlang at hindi magkaroon ng anak. Hindi ko sinasabing yun ang kalagayan. Pero sa normal na sitwasyon, I will therefore the younger women, that is, younger widowed women, if possible, marry, bear children kung kaya pa, and guide the house. This is their primary task. Not to be busybodies, not to be tattlers wandering from house to house. To guide the home under the leadership of their husband. Hindi lang ho yun. At bakit ito ang kailangan gawin? Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. Why? Because if a woman who professes to be a Christian, kung isang babae nagpapakilalang Kristiyano ay nineglect ang kanyang duties primarily to the children, to the house, it gives an occasion para sa mga hindi mananampalataya na magsalita ng masama laban sa ating pananampalataya. Oh, yan ba ang Kristiyanong babae? Walang panahon sa kanyang pamilya. Buksan lang natin sandali sa Titus chapter 2. Titus chapter 2. Kapitbahay lang ho halos ng 1 Timothy. Titus chapter 2 verse 3, ang sabi ni Pablo, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Anong ibig sabihin? If the wife, if the young woman, if the wife is not doing these things, the word of God can be blasphemed. The name of God, the truths of God. So para hindi mabigyan ng okasyon o ng oportunidad ang mga kalaban na magsalita laban sa pananampalataya, o ang isang babaeng Kristiyano ay kailangang ganapin ang mga responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And let us end verse 15 hanggang 16. And this is the sad thing, for some are already turned unto Satan. Aalala niyo ho yung sinabi natin patungkol sa doctrine of the Bible. Yes, it is God's word. It is God-breathed. Inihinga ng Panginoon. But holy men of God spake. Hindi na-disregard ang kanilang konteksto, ang kanilang sitwasyon. There is that humanness.
At kung sakaling nagtataka tayo, parang ang harsh yata yung mga nakaraang salita ni Apostol Pablo because of verse 15, I believe. Ang sabi, for some are already turned aside unto Satan. That is some in the church. Pero sila'y nabalo, iniwan ang pananampalataya, at nagkakalat ng masasamang doktrina. At maaaring galing sa puso ng pagiging pastor. Nandoon ang kabigatan kay Apostol Pablo at kagustuhan niyang ingatan ang mga mananampalataya sa iglesia. So that was the present problem that that are prevailing in the church at Ephesus. And then verse number 16, if any man or woman that believeth have widows, let them relieve them. Kung merong mga lalaki o babae na mananampalataya, have widows, meron kayong mga balo sa inyong mga tahanan, sa inyong pamilya, let them relieve them. Sila ang may unang obligasyon. Again, this is the repeat of of verse number 4. Let them relieve them. Bakit daw po? And let the church, halimbawa, over 60 na. At halimbawa, faithful. Pero hindi siya widow indeed. Because she has children or even extended family na maaari na dapat unang sumuporta sa kanya. Let them relieve them and let not the church be charged. Hindi obligado ang church na suportahan siya. It may be relieved that it may relieve them that are widows indeed. So mailaan yung pondo ng church para ano? Tumulong, sumuporta doon sa mga tunay na nangangailangan. So again mga kapatid, ang punto ay ito, na ako'y namamangha nung habang pinag-aaral, nakakamangha ang Panginoon. Kung paanong, yes, alam natin, pwedeng abusuhin ng mga ito, ngunit siya'y nagbigay ng mga pamantayan sa katalinuhan ng Diyos upang maingatan ng iglesia at ganun din, maingatan ang patotoo nito. Now, let me just sound a reminder. Kung ang widow ay 659 pababa, sang-ayon sa salita ng Diyos, we are not obligated to support. But, we may opt to help. Pwedeng magdesisyon ng church, pwede tayong tumulong. Hindi obligasyon, pero pwedeng tumulong. Pwedeng tumulong ang mga individual na miyembro. Halimbawa, 40 years old, nabalo, 7 ang anak. Pwedeng tumulong sa ilang pagkakataon. Pwedeng tumulong pwedeng gawing ministry ng ilang mga members. Personal. Pero ang punto ay ito. Pero kung lalapat sa mga kwalifikasyon na sinasabi ng church, kailangan ng church ay may opisyal na listahan. Gasyon ng siya. So some application. Again, ang pinakahamon natin dito mga kapatid ay we must reflect the heart of God. Isang nakakamanghang bagay dito, sana makita ho natin, para bang sa church discipline, nire-reflect nito ang puso ng Diyos na nagmamahal, na yung mga naliligaw ay gusto niyang ibalik. Ganun din sa kalagayan na ito, nire-reflect nito ang puso ng Diyos sa mga tao na sa mahirap na kalagayan. So, maaaring hindi ka balo, maaaring hindi katulad nito ang kalagayan mo, pero ikaw ay nasa mahirap na kalagayan. I want you to know na hindi manhid ang Diyos at nakikita ng Diyos at binibigyang atensyon ng Diyos ang iyong kalagayan. Sabi ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 7, casting all 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kahit hindi ka widow, God cares for you. Nahandun ng puso ng Diyos sa mga taong nasa mahirap na kalagayan. And then next, nais ko makita natin bilang isang iglesia, ay kailangan nating maging tapat. Oo, maging sa pinansyal nating pagkakaloob. Bakit? Kung tayo ay magiging tamad, kung tayo ay hindi magtatapat, kung tayo ay magiging makupad sa pagkakaloob sa iglesia, kung merong kailangang sustentuhan ng church, paano?
San kukunin? Sa bulsa ng pastor? Maaari magsakripisyo ang ilan. Nevertheless, ang punto ito, this is not the obligation of the pastor. This is the obligation of the church as a whole. So sa madaling salita, itong last na point na gusto ko hong ihamon sa atin. The church as a whole must be ready to do good works. Ang iglesia sa kabuuan ay kailangan maging handa. Kailangan ay may puso. Kailangan ay may kusa na tumulong gumawa ng mabuti. Pero partikular sa ating pinag-aralan, sa mga taong ito, particularly sa widow, meron tayong obligasyon. At ito ay utos at salita ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong mga paalala. Tunay, ang mga salitang ito ay madalas nakakaligtaan, hindi pinapansin. Pero Panginoon, sinasalamin nito ang puso mo bilang isang Diyos na may pagkalinga sa iyong mga nilikha. Oo, lalo na may pagkalinga sa iyong mga anak. Sa grupo ng mga tao na madalas tinitingnan ng sanlibutan na wala ng kwenta, hindi na mapapakinabangan. Pero Panginoon, naroon ang iyong paningin, naroon ang iyong atensyon, at naroon ang iyong kalinga. Salamat po, O Diyos. At Lord, tulungan mo po ang aming iglesia. Kami ay maging isang iglesia na handa sa paggawa ng mabuti. Masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagsasawa, hindi naghihimagod sa paggawa ng mabuti. Ngunit, O Panginoon, tulungan mo rin kami. Na hindi lamang maging masipag, kundi maging maingat din. At sa biyaya mo, O Diyos, ay maobserbahan ang mga pamantayan na iyong inilagay. Tulungan mo kami na maging mabuting katiwala sa mga resources na iyong pinagkatitiwala sa amin. Panginoon, muli, lalo na sa pandemic na ito, madaming oportunidad ang iyong mga anak. Tulungan mo kami na maging masipag sa gawa ng mabuti. Ingatan mo kami, O Diyos, hindi lamang ang iyong mga anak, kundi maging ang aming pong gobyerno, bigyan mo ng katalinuhan. Ang aming presidente, O Diyos, mahabag ka po. O Panginoon, naming hiling, mahabag ka rin po nawa sa kanyang kaluluwa. Iligtas mo po siya. Sa patuloy na kumakalat na karamdaman, Panginoon, alam namin na hindi imposible sa iyo na ingatan, protektahan ang lahat ng iyong mga anak. Nevertheless, O Diyos, kung loobin mo man na kami dumaan sa karamdaman, aming hiling na sustentuhan mo ang pananampalataya at mangyari pa rin ang lahat sang-ayon sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Lord, inaalala namin si Brother Marcelo, isang kamanggagawa namin, Panginoon, na may COVID-19. Mahabag ka po. Mahabag ka po. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong paalala mula kaninang umaga. Nawa ito'y hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo, tumawid sa Panginoon.
maraming salamat po mga kapatid, maging sa ating mga kapatiran online. Purihin ang pangalan ng Panginoon, and I pray and hope na tayo patuloy na mag-ingat. Hindi pa rin kailangan lumabas, manatili tayo sa ating mga tahanan. At nawa tayo ho ay patuloy na magpagamit sa Diyos at maging sa pag-ebanghelyo ay tayo ho ay magpagamit sa Kanya. I like to challenge even our young people. Huwag niyo ho sayangin ang inyong mga oras. Give time sa salita ng Diyos, sa panalangin. Kung kailangan niyo ng suggestion ng mga gusto niyo magbasa ng mga dagdag na mga bagay patungkol sa Panginoon, ay just let me know. At marami tayong mga resources na pwede hong maipahiram o maibigay sa inyo. So muli ho mga kapatid, I miss you all, I love you all, at nawa tayo patuloy na gamitin ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. God bless po, magandang gabi sa ating mga nandito sa church. God bless po, maraming salamat. Ingat po tayo. For filing, kukunan po natin ng video, ng mga nandito. Kaway-kaway lang ho. God, as Virgin, thank you ho sa inyong presensya. God bless po, ingat po tayo.